Nagsisimula ang pelikula sa lalaking si Dong Chul at ang kaibigan niyang si Chun Sik na nagtatrabaho sa isang fish delivery service. Si Dong Chul ay dating gangster, ngunit matapos makilala ang kanyang asawa ay nagretiro na siya sa pagiging gangster at piniling maging ordinaryong trabahador na lamang sa palengke. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang boss sa delivery service na si Kang nakilala sa hindi pagbibigay ng tamang sahod sa kanyang mga empleyado, at sa oras na yun, sinabi ni Chun Sik na hindi pa niya ibinibigay ang kanilang sahod. Matapos nito, nakipagkita si Dong Chul sa isang investment manager kung saan inalok siya nito na mag-invest sa isang king crab business, at dahil mahilig mag-invest si Dong Chul sa mga negosyo kahit pakain na hinala pa ang mga ito. Matapos masuri ang ipinakitang sample ng king crab, pumayag si Dong Chul na mag-invest at ibinigay ang 100 million won na inutang niya sa bangko bilang paunang bayad. Sa kabilang banda, makikilala naman natin ang asawa ni Dong Chul na si Jisoo, na pumapasok sa dalawang trabaho para lamang mapagkasya ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kalaunan, habang pauwi sila, naikwento ni Dong Chul kay Jisoo na siya ay nag-invest sa isang king crab business. Pagkarinig nito, pinagalitan lamang siya ni Jisoo dahil palagi na lamang daw siyang pumapasok sa mga investment na nauuwi sa scam, dahilan upang lalo silang malubog sa utang. Samantala, isang grupo ng mga kriminal na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Ketay ang nagtungo sa isang apartment at walang awang binugbog ang isang lalaki na may utang sa kanila. Papatayin na sana nila ang lalaki nang biglang dumating ang anak nitong dalaga. Pagkakita sa dalaga, agad na nabighani si Ketay sa kagandahan nito, kaya't agad nila itong kanidnap bilang pantubos sa utang. Habang nasa daan, aksidenteng nabangga ng sasakyan ni Ketay ang kotse ni Dong Chul. Bumaba si Dong Chul upang tingnan ang pinsala at sinubukang kumbinsihin ang driver ni Ketay na si Do Sik na i-report ang insidente sa pulis, ngunit dahil may dinukot silang babae sa loob ng sasakyan, inalok na lamang ni Do Sik si Dong Chul ng pera para wala ng problema. Ngunit nang makita ni Jisoo na inihahagis lang ang pera sa kanyang asawa, agad siyang sumugod doon at pinagalitan ang driver, dahil nabighani na naman si Ketay sa itsura ni Jisoo pagkakita nito. Bumaba siya sa sasakyan at binugbog si Do Sik at saka nagkunwaring humihingi ng tawad kay Dong Chul. Kinagabihan, ipinagdiwang ng mag-asawa ang kaarawan ni Jisoo. Habang kumakain sila, nabanggit ni Dong Chul ang tungkol sa negosyong ininbesan niya. Nang marinig ni Jisoo kung gaano kalaking pera ang ininvest niya dito, nagalit siya ng husto at sinigawan si Dong Chul. Subalit pinakalma siya ni Dong Chul at saka kinuha ang birthday cake. Subalit pagbalik nito, wala na si Jisoo dahil sumakay na pala ito ng taxi at umuwi na. Ilang sandali pa, sinalakay ng mga tauhan ni Kete ang kanilang apartment at dinukot si Jisoo. Pag-uwi ni Dong Chul, nadatnan niya ang kanilang bahay na magulo at napansing nawawala na ang kanyang asawa. Agad siyang nagtungo sa pulisya upang humingi ng tulong, ngunit nang tingnan nila ang CCTV footage, lumabas na sinadyang patayin ang mga kamera bago nila dinukot ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, pinapanta ni Ketay si Dong Chul sa isang restaurant para sana makipagkita, subalit hindi dumating si Ketay at sa halip, tumawag si Ketay kay Dong Chul at ipinarinig niya ang boses ni Jisoo na umiiyak at humihingi ng tulong. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Ketay na ang perang nasa bag sa harap niya ay kabayaran para sa kanyang asawa, at hindi na ito babalik kailanman. Nang ipakita ni Dong Chul ang pera sa pulisya bilang ebidensya, natuklasan nilang ang nangyari kay Jisoo ay bahagi ng isang malaking human trafficking operation at maraming babae na ang nawala sa parehong paraan, at karamihan sa kanila ay hindi na muling nakita ng buhay. Dahil tila walang ginagawa ang pulisya para mahanap ang kanyang asawa, nagpasya si Dong Chul na siya na lang mismo ang kikilos upang mahanap ito. Dito muling lumabas ang kanyang dating pagkatao, kasama si Chun Sik. Humingi siya ng tulong sa isang private detective na si Burr, ngunit ang problema, kailangan nila ng malaking pera bago sila matulungan. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang boss upang kunin ang sahod na matagal nang hindi ibinibigay, ngunit nang muli siyang tanggihan nito, biglang nagbago ang aura ni Dong Chul. Isa-isa niyang tinalo ang lahat ng tauhan ng boss gamit ang kanyang matinding lakas at galing sa pakikipaglaban. Doon napagtanto ng lahat na ang tahimik na delivery worker na ito ay dating isang mabagsik na gangster, at dito nakaramdam ng matinding takot ang kanyang boss. Matapos makuha ang pera mula sa kanyang boss at mabayaran si Burr, nagsimula silang mag-imbestiga. Unti-unti nilang natunton ng sindikato ni Ketay. Nalaman nila na ang mga babaeng dinudukot ay ibinebenta sa ibang bansa para sa prostitusyon, at ang mga pumipili kung sino ang kukunin ay si Kete mismo. Makalipas ang ilang sandali, tumawag ang police station kay Dong Chul at sinabing mayroon silang natagpo ang bangkay ng isang babae. Sa kaba, agad na nagtungo si Dong Chul sa police station dahil inakala niyang ang asawa niya ito, ngunit buti na lang hindi si Jisoo ang natagpo ang bangkay.
Pinuntahan nila ang asawa ng babaeng namatay at natuklasan nila na ito ay biktima rin ng human trafficking business ni Ketay, kung saan inalok ni Ketay ang asawa nito ng malaking halaga kapalit ng kanyang asawa na noon ay 2 taon ng comatose. Dahil sa mahigpit na pangangailangan ay pumayag ang lalaki na ibigay ang kanyang asawa at ngayon ay labis niya itong pinagsisisihan. Bago umalis si Dongchul, nagbigay ang lalaki ng ilang impormasyon na nalalaman niya tungkol sa mga taong sangkot sa kaso. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, nahuli ni Dongchul ang isa sa mga tauhan ni Ketay na si Dushik, na minsang nakaalita noon ni Dongchul sa kalsada. Dinala niya ito sa opisina ni Burr at walang awa niya itong tinorture hanggang sa umamin ito tungkol sa operasyon ng sindikato. Ayon sa kanya, sila ay mga loan shark kung saan nangingidnap sila ng mga may utang sa kanila, o di kaya mahal sa buhay nito kapag di sila nakapagbayad, at minsan naman nagbabatay sila sa itsura ng babae. Samantala, habang nakakulong si Jisoo kasama ang iba pang biktima, napansin niyang may kakaiba sa bintana ng kanilang kulungan. Pinunit niya ang takip nito at sinubukang gumawa ng maliit na butas para makatakas kasama ang isa pang babaeng bihag. Sa wakas, nakalabas si Jisoo ngunit naiwan ang kasama nitong babae dahil nahuli siya ng tauhan ni Ketay. Tumakbo si Jisoo papunta sa main road kung saan siya sumakay ng taxi at nakiusap na ihatid siya sa pinakamalapit na police station. Ngunit nang maipit ang taxi na sinakyan niya sa isang traffic, napilitan siyang bumaba at tumakbo ng mabilis. Nang halos makarating na niya ang stasyon ng pulisya, biglang sumulpot ang sasakyan ni Ketay at muli siyang dinakip. Samantala, natunton na ni Dongchul ang lokasyon ng kanilang hideout kung saan nila dinala ang mga babae kasama ang kanyang asawa. Galit na galit, sinalakay niya ang gusali ng mag-isa at isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng lalaking humaharang sa kanya. Habang ginagawa niya iyon, pinalaya naman ng kanyang mga kasama ang ibang babaeng bihag na nakatakdang ilipat sa ibang lugar. Ngunit sa huling sandali, tinangka ni Ketay na tumakas kasama si Jisoo. Doon nagsimula ang isang matinding habulan ng kotse sa kalsada sa pagitan ni Dongchul at Ketay, hanggang sa magbanggaan sila at gumulong pababa ng burol ang sasakyan ni Dongchul. Inakala ni Ketay na patay na si Dongchul, ngunit nang lumapit siya upang siguraduhin dala ang isang palakol, biglang lumitaw si Dongchul mula sa likod at hinayla siya pababa, at nagsimula ang kanilang brutal na santukan at saka tinadyakan si Ketay palabas ng sasakyan. Sinubukan pang magmakaawa ni Ketay at magkunwaring magpapakamatay upang makatakas, ngunit hindi na nagpadala si Dongchul at paulit-ulit niya itong binugbog hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Pagkatapos nito, agad niyang pinuntahan si Jisoo sa sasakyan ni Ketay upang gisingin ito. Nang magmulat ng mata ang babae, mahigpit silang nagyakapan. Sa wakas ay ligtas na siya. Ilang sandali, dumating na ang pulisya at inaresto si Ketay pati ang buong sindikato nito. Dahil sa tapang ni Dongchul, naging laman siya ng balita at tinuring na bayani ng publiko. At parang tinadana na rin, dumating din sa Korea ang king crab shipment na ininvest Dongchul para sa kanyang negosyo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naloko at sa halip, kumita pa siya ng napakalaking pera. Sa huling eksena ng pelikula, makikita si Dongchul at Jisoo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa kanilang sariling king crab restaurant. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, sa wakas ay nahanap din nila ang buhay na matagal na nilang pinapangarap.